magpabagsak sa kurakot nga gobyerno. Ibagsak ang kurakot. Daghan salamat. Daghan salamat. Ang kurakot ra mo ibagsak. Hindi naman tayo nagpapabagsak ng gobyerno. Ang kurakot lang. Anyway, we have a car that has been naka-off, naka-on ang lights, no? Basin ug ma-drain ang battery. Atong Nissan Terra yes. GBJ 9219. Your headlights are on. Baka ma-drain ang battery mo. So, Okay, that's GBJ 9219 Golf Bravo Juliet 9219 Nissan Nissan Terra. Terra. So please, paki-off ng headlight. Baka maubos yung battery at di na makapag-start. Ay, nga nagtagalog naman ko eh. na may cue cards ng Anay cue card. Tagalog. Okay, anyway, so... At this point, Yes. we have a few messages from some PDP senatoriables who wish to share their message kay wa man sila makaari Yes, no? So, And we will start off with Senator Ipe Salvador, no? okay. Mr. They have, Epektibo. So okay They na? have an LED presentation. Okay, so... Mayong gabi, tagin yung tanan. Philip Salvador po. Bumabati po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga Bisaya. Diyan po sa indignation na rally ngayon, diyan sa Cebu. Mabuhay po kayo. Magkakaisa po tayo ng ating mga pinaglalaban. Ang korupsyon, opresyon, kriminalidad, at ang droga. At lalong-lalo na ang pinipilit nilang pag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Simple lamang po ang akin, sambayanang Pilipino. Pinagtutulong-tulungan nila si former President Rodrigo Roa Duterte, si Congressman Pulong Duterte, si Mayor Baste Duterte, at ang isa pang mahal nating lahat na si Vice President Inday Sara Duterte. Ginagawa nilang mga kriminal na mga Duterte. Magnanakaw daw. Ay ito naman po ang sa akin. Walang magnanakaw na Duterte. Kilala ko po silang lahat. Mula noong 2003 hanggang ngayon. Kaya ho, ang tiwala ko, ang loyalty ko ay nasa kanila. Lalong-lalo na po sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. Ma'am Inday, hang on, ang sambayanang Pilipino ay nasa iyo. Tandaan niyo po yan, mga kapatid kong Pilipino. Ang laban ng mga Duterte ay laban nating lahat. Mabuhay Yes. po kayo, magandang gabi sa inyong lahat. Labanan ng korupsyon, kriminalidad, droga, opresyon, at itong impeachment. Magandang gabi po. Mabuhay po ang inang bayang nating Pilipinas. Thank you. A big round of applause for Mr. Epektibo, Philip Dahil Salvador. sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, Senator Bongo. primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Senator Bongo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya.
Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako ang serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. If God willing, ipagpapatuloy ko ang aking paninilbihan upang matiyak na ang serbisyo at programang makakatulong sa inyo ay patuloy na maipapaabot sa bawat Pilipino. Unahin ko po ang mga pro-poor programs at tulungan po natin ang mga kababayan nating mahihirap. As your senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Konektado po ang health sa sports. When we are physically fit, mas healthy po tayo at hahaba ang ating buhay. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, kung saan po ay meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Proud po ako bilang chairman ng Senate Committee on Sports since 2019, nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at 2 gold sa 2024 Paris Olympics. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Nandirito lamang po ang inyong Senator Kuya Bongo na handang magserbisyo po sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At naniniwala po ako na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Kasama ninyo ako sa laban para sa mas maayos, mas maunlad at mas maasahang gobyerno. Sa tulong ninyo, patuloy po ako magseserbisyo sa inyo. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayang mahihirap. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Milyon-milyong Pilipino na ang nahatira ng serbisyo at malasakit. Saan mang sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, ano pa mang sakuna. Si Senator Bongo, Mr. Malasakit. Nakadungog mi kay nay ni Honghong, the eagle has landed. Mobiling na ang atong guest of honor, mobiling na pod si Attorney Vic. But in the meantime, naa pa mi entertainment. Okay. So, sige. Dool na gyud di ay kaayo na ana si Attorney Vic Rodriguez. So, later na lang ang entertainment. We will call in Attorney Vic. No, hold on, attorney. First, we would like to call on our guests here. We will call back our guest. Sorry. Entertainment daw muna, one song. Okay. Anyway, no, sorry ha, kay di lagi na preparado yun ang among program. So we will First time event organizer in town. First We time have sa our town day jobs. first time sa town may nag-host. So we will give our guests, no? Kay murag init na, gipaningot na, we will give them time nga mag. So mauna karon Without further ado, ang pinakamaisog sa tanang senado, well, maisog silang tanan, pero ang unang gi-adapt ang nag-iisang maisog candidate, kanhi Executive Secretary, banggiitan nga abogado, waylain, Attorney Victor Rodriguez! yes! Masipang pakpak pangasugbuanon. Maayong gabi, Cebu! Maayong gabi kaninyong tanan! Og dagha kaayong salamat sa inyong mainit
na pagdawat kanako. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56, ang tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay, tapat at maisog na oposisyon. Alam ninyo ang napakaraming problema na kinaharap ng ating bansa. Subalit, pag-usapan natin dalawang bagay. Yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Napakarami binibida nila, napakaraming mangbabatas. Ibinida nila 215 congressmen ang pumirma upang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. 215 sa loob ng 7 oras. Pang Guinness World Record po iyan. Ang nakasaad sa ating saligang batas na saring advokasya na hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan for this government and for every Filipino to uphold, respect, and defend our Constitution. Subalit sinalaula ang proseso ng impeachment. 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Ayon sa ating saligang batas na siyang nakaukit, nakasulat at may garansya sa Article 11, Section 4, kinakailangan verified impeachment complaint. Pag sinabing verified, kinakailangan ito ay base sa kanilang personal knowledge o kaalaman o kaya base sa authentic document. Alam mo ninyo, pag inyong babasahin yung impeachment complaint na 33 pages, kung inyong talagang iintindihin, ang kaya lamang ho pumirma sa 1 oras ay 6. Sapagkat kung babasahin, iintindihin at ibabase ito sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records, you have to have at least 10 minutes para maintindihan ito at bago mo pirmahan. Sa 10 minutong yan, sa loob ng 1 oras, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, walang snack break, walang CR break, walang kahit anong break, 42 lamang ang makakapirma na mangbabatas. Saan galing yung 215 na pirma? Sa akap, na ang ibig sabihin pala ng akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang tingin ng mga tiwaling mangbabatas. Habang kayo'y binibigyan ng 2,000, 3,000, higit marami ang inuuwi nila. Kanya pala ang akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Kahit sabihin natin na sila'y sadyang mga henyo, subalit hindi ako naniniwala dahil isa lang ang kilala kong henyo sa Kongreso, yan ay si Senador Dante Marcoleta. Kahit po tig-5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 lamang ang maaaring pumirma. At sa loob ng 7 oras na walang kahit na anong break, 84 lamang ang maaaring pumirma. Saan galing yung 215 na pirma dyan sa tinatawag nilang verified impeachment complaint? Kitang-kita kung paano sinalaula ang proseso. Laganap ang korupsyon at kasama ko na lumalaban dito
ay isang batang-batang abogado, bagong kasal at gagawin ninyong bagong senador, si Senador Attorney Jimmy Bondoc. Sinalaula ho nila ang proseso ng impeachment. Hindi lamang ho pera nating mga Pilipino ang kanilang ninanakaw. Pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais din nilang nakawin. Papayag ba kayo? Ito yung ating panawagan sa hakbang ng maisog. Humihingi tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Yung pinakita nilang bilis sa pagpirma, kahit tinatawag itong verified impeachment complaint, ay paglapastangan sa ating saligang batas. Kanya tayo, pag nananawagan to uphold, defend, and respect the Constitution, hindi na ho bali yung personalidad. Huwag ho nating pag-usapan si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin kung paano sinasalaula ng iilang tiwali at elitistang mambabatas ang sagradong mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte. Ilan ang bilang ng 215 congressmen? Sinasalauna nila ang mandato ninyo, ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Nakikita ko ngayon, umaapaw tayo rito, nagkakaisa tayo, nagkakaintindihan tayo. Ang kailangan ng Pilipinas at ang kailangan ng Pilipino ay mabawasan ang higit na lumalalang kagutuman. Ang kinakailangan ng Pilipino ay trabaho, hindi akap. Ang kailangan ng Pilipino ay respetuhin ang kanilang dangal at dignidad, hindi ayiks. Ang kinakailangan ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi ang patuloy na ginagawa tayong mga timawa at lagi na lamang gusto naglilimos sa mga tiwaling mambabatas. Kanya bilang aplikante ninyong senador, aking pinamumunuan ang war on corruption o gera laban sa korupsyon. Katulad din ng aking kasama sa tinatawag nilang Team Suka. Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka rin ang kalaban ng mga peking ginto. At ang suka rin ang tatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino. Kinakailangan ho natin ng mga kasama. Nariyan na si Senador Dante Marcoleta, nariyan pa si Senador Jimmy Bondoc. Kinakailangan natin yung number 53 na kapwa ko galit sa korupsyon. Isama natin, suportahan, tangkilikin, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. Kinakailangan natin magsama-sama. We must all understand what is at stake for our country this midterm election. You have to take this midterm election as a referendum. Payag ba kayong magpatuloy pa ng 3 taon ang ganitong baluktot na pamumuno? Hindi. Higit bang mabuti ang buhay ninyo ngayon kaysa sa buhay ninyo noong ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Duterte? Ligtas ba ang pakiramdam ninyo ngayon pag kayo'y naglalakad sa lansangan? Mas kokonti ba ngayon ang droga at drug addict sa lansangan kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte?
Ito yung mga mahalagang usaping panlipunan na dapat nating gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong magiging leader pagdating ng May 12, 2025 election. Ang mga Duterte approved and certified senatorial candidates nangangampanya lamang base sa aming kakayahan, subalit kami ay patuloy na sinisiraan. Ito ho yung mga dapat nating pinag-uusapan. Hindi po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi tayo mabubusog sa impeachment na yan. Hindi tayo magkakaroon ng 20 pesos kilo ng bigas sa impeachment na yan. Hindi bababa ang presyo ng pasahe, ang presyo ng produktong petrolyo at ang presyo ng pangunahing bilihin pag pinag-uusapan natin ang tungkol sa huwad na impeachment. At bilang namumuno sa gyera laban sa korupsyon, bilang tunay at maisog na oposisyon, aking pinamumunuan at bilang senador ninyo, nais kong amyendahan ang tinatawag nating batas laban sa pandarambong, ang batas laban sa mga mandarambong. Sa kasalukuyan, bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan ang ninakaw mo na ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Isang malaking kalokohan. Kaya bilang senador ninyo, aamyendahan natin yung plunder law, ibababa natin ang threshold mula 50 million to 1 million pesos na lamang. Tuldukan na natin ang naging kultura na ng korupsyon sa pagsisilbi sa bansa. At pag nagawa ko po yan bilang senador ninyo, kasama si Pastor Senador Apollo Kibuloy, ating ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng mahatulan ng kasong pandarambong. Death penalty sa lahat ng mahatulan sa kasong droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno, mga banyaga, foreigner o dayuhan. At siyempre, ang lagi kong sinasabi, ang Alpha and Omega, the beginning and the end of the corruption in our country is our yearly national budget. Bilang senador ninyo, babantayan natin ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Hindi po kagaya ng ginawa nila last year for this 2025. Illegal, highly anomalous, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget. Saan ho kayo nakakita na yung Bicameral Conference Committee report na punong-puno ng blanco, 28 items were left in blank na nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos. Saan kayo nakakita na ipasa yung 2025 budget? 241 billion pesos ang nawawala dahil sa 28 blank items na yan. And yet, they were able to pass the 2025 national budget amounting to 6.3 trillion pesos. Paano ka nagkaroon ng 6.3 trillion pesos? Meron kang 28 items na blanco. Tanungin po ninyo, kahit ang inyong katabi ngayong gabi, 1 plus 1, easy, 2. 2 plus 2, andali, 4. Tanungin po ninyo, yung inyong katabi ngayon, 3 plus blank, pakisagot kung ano po ang tamang sagot. 3 plus blank, baka merong henyong katulad ng mga miyembro ng Vice-Cam, masasagot po yung 3 plus blank. Subalit sila'y nasagot nila. Yung mga blanco na uwi sa 6.3 trillion pesos. Ito po yung ating linalabanan ngayon, kaya tayo ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema.
Nalalaman po pa kahit na ng konseho nung tinatawag nating Sangguniang Kabataan. Nalalaman po ng konseho ng barangay, ng municipal council, ng city council, ng provincial council. Nalalaman ninyo kung paano magpasa ng tamang budget. Hindi maaari makapagpasa ang isang konseho ng isang taunang budget pagka mayroong blanco, kahit isa. Hindi maaari magpasa ang isang konseho ng taunang budget kahit may blanco ang halaga 1 sentimo. Subalit katangi-tangi at natatangi itong 2025 budget. 28 items were left in blank, 200 billion pesos na ipasa nila at naging GAA. Ito po yung aming ipinakita ni Pangulong Duterte kasama si 3rd District Congressman ng Davao na si Congressman Sid Ungab sa inyo. Subalit alam ho ninyo, habang kami lumalaban at nakikipaglaban para sa inyo, uulitin ko, we have all must understand what is at stake for our country this midterm election. Nasa sa inyo. Nasa sa inyong mga kamay. Kung gusto nyo magpatuloy ang baluktot na pamumuno, wala ho kaming magagawa. Para tayo dapat isang pamilya. Hindi mo dapat iasa kay kuya, kay ate, kay bunso, kay nanay o kay tatay ang tagumpay ng buong pamilya. Kinakailangan nagkakaisa tayo, kinakailangan nagtutulungan tayo, kinakailangan ay tulong-tulong tayo. We share in the joy, we share in the pain, we share in the sacrifices, and we share in the challenges. At yung pagsasama nyo sa atin ngayong gabi, kasama ang hakbang ng maisog, kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga Duterte certified and approved senatorial candidates, sa tingin ko, malinaw na ang inyong tugon. Tama na, sobra na. Tuldukan na natin ang kultura ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Labanan natin muli ang paglaganap ng kriminalidad. Labanan natin muli ang paglaganap at pagbalik ng droga. At higit sa lahat, labanan natin ang higit na pagiging talamak ng korupsyon. At bilang panghuli, ang dami kong nakikitang kabataan. Ito ay para sa inyo. Bakit tayo nagsampa ng kaso laban sa 2025 budget? Alam mo ninyo, malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas. Article 14, Section 5 of our Constitution. Dapat ang pinakamalaking budget allocation ay napupunta sa education sector. Ito'y dapat ninyong malaman. Itong 2025 budget, binawasan ng 31 billion pesos ng Marcos administration ang education sector budget. Ito ay sa kabila ng EDCOM 2 report o yung tinatawag nating Second Congressional Commission on Education. Ayon sa EDCOM 2 report, 25% ng ating mga kabataan na may edad 3 hanggang 5 taong gulang ay malnourished, ay gutom, ay undernourished. 25% of them, of our young people, aged 3 to 5, gutom. Ayon din sa EDCOM 2 report, halos lahat ng mga estudyante sa public school system na nasa grade 4 ay hindi dapat nasa grade 4 sapagkat ang kanilang competence, knowledge, and understanding and comprehension ay pang grade 1 lamang. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Binawasan ng 31 billion pesos ang education sector.
Ayon din sa EDCOM 2 report, ang shortage ng classroom natin sa public school system ay 165,000 classrooms. 165,000 classrooms. And yet, last year, para ipakita ko sa inyo na hindi nila interes na mabigyan ng mabuting kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa kabila ng 165,000 classroom shortage, ang naipagawa lamang ng kasalukuyang administrasyon sa buong taon ng 2024 ay 847 classrooms. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Inuna ang AKAP, inuna ang AYIX, inuna yung hindi mo makita at maramdaman na flood control programs. Hinuli ang education sector. Ito ho ang estado ng ating education system ngayon. And I am presenting this to all of you so that you will have an enlightened decision pagdating ng May 12, 2025. I am bringing all of this to you so that you will have your own opinion, your own stand on public issues. I am not bringing this to you so that you will side with me. No, it's up to you. Binibigay ko sa inyo itong mga makabuluhang usapang panlipunan. Hindi para kayo ay sumang-ayon sa aking sinasabi. Kinakailangan malaman nyo ito because it is also the duty and part of the advocacy of Hakbang ng Maisog to raise the level of public discourse. Kinakailangan nating iangat ang uri ng usaping panlipunan. Ito ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung kung sino ang bagong boyfriend ng ating kapitbahay. Hindi kung sino ang bagong naghiwalay. Hindi yan tutugon sa kagutuman. Hindi yan ang magpapababa sa presyo ng pangunahing bilihin. Hindi yan ang titigil sa paglaganap muli ng droga at hindi yan ang magbibigay ng kapayapaan at seguridad sa ating mga lansangan. Itong mga usaping ito, ang aking ipinapakausap sa inyo, dali ninyo sa inyong mga pamayanan, sa inyong tahanan. Ito ang ating pag-usapan. Huwag nating sayangin itong ginintoang pagkakataon darating, itong midterm election. If we use this opportunity properly, we will be able to effect a regime change without going outside the constitutional loop. We will be able to effect a regime change without bastardizing or disrespecting our Constitution. So sana magsama-sama tayo muli, uulit-ulitin ko. Please, you have to understand. And if you do, you have to have your friends understand what is at stake for our country, for you and for your family, and for our collective future this coming midterm election. Mabuhay si Atty. Vic Rodriguez! Mabuhay si Atty. Vic Rodriguez! Rodriguez! At ako naman ho ay nagpipresenta sa inyo, nagpapasuri, nagpapakilala, nagpapakilatis at nagpapatimbang. Kung sakaling ako po ay pasado sa inyong pagkilatis, pagtimbang, pagsukat, makikiusap po ako sana ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong mandato ngayong May 12, 2025. Pasado si Atty. Vic Rodriguez! Pasado si Atty. Vic Rodriguez! 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 Number 56! Ako po ay inampon
ng Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP sa pamumuno ng kanilang chairman at ang ating ginagalang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ako po ay inampun din ng Partido Federal Maharlika o PPM sa pamumuno ni Secretary Bebot Bello at Secretary Mamunjong. Baka po meron pang puwang sa inyong isip, diwa't damdamin, baka maaari ay ampunin din po ninyo ang number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming Mabuhay si salamat Attorney at Vic magandang Rodriguez! gabi ho sa inyong lahat. Rodriguez! 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 Number 56 sa balota! Okay. Will follow your lead. Huangyo ko, iyon ang inyong suga. Ang atong pinangga. White line. Pinangga nato. Sukat kaniadto. Hangtod karon. Tatay Digong Duterte. Duterte. Magsugod na ta. Maupo po kayo. Kindly sit down. Kadaghang bantaw. Mga taga Davao mo, no? Kanang ako ba kalit ning biyahe kay ni Hangyo si June Ibasco nga mo'y tigplano sa among mga schedule. Apan nga rin, murag ni kalit og iyang gihangyo. Unya ni sugot ko. Usara ko kaadlaw dire. Pagkahuman, ug naako'y makit-an nga gwapa, muuban na lang ko sa inyo, ha? Total, pareho matang Bisaya. Ako, kaliwat sa Danau. Mo gikanan ako. Pero paminaw ra mo. Nitong unang panahon,
natao ko 1945. Unya, ang negosyo kaayo diri sa Cebu bag-o lang human ang giyera. So, ang mga abogado nga rin, daghan. Kay bag-ong construction, tanan, pirma, building permit, kontrata. Ang akong papa murag na salipsay siya kay dili sabot ang iyang kita para sa iyang expected nga pamilya. So nibiyahe mi sa Mindanao. Kanang Davao niadto 1950 lasang pana. And I could remember nga sige may pamotol sa kahoy para sa lugar nga espasyo para tindugan o balay. Baya sa paningkamot sa akong amahan na Bisaya o ang akong inahan taga-Agusan, nilambo ang among kinabuhi. Kay abogado man akong amahan, trabaho siya sa gobyerno, kauban sila ni Almendras, pagkahuman, nagbulag sila kay dili lagi sufficiente ang kita sa gobyerno. So, lawyering, paingnon pa, mo iyang trabaho. Nahimo siyang gobernador. Duha ka termino sa Davao. Tulo ka termino. Tiguang na tangyawa. Bitang ayaw yun mo pagtuo ang akong utok pareha ni adto. Ang utok nako karon mura og o sanitan pilit-pilit na murag latik. Sa hindi na gani ko hala, pero makakita ako gwapa. Pero pagkahuman diya sa balay, maglagat lang akong mata. Kaya retired na ko. Dako po ng akong retirement. Kaya dugay ko sa gobyerno. Pero muna, maglagat lang ko. So, mga tukog mga SM, pero tinted man ang akong sakyanan, di na ako, tanaw lang ko sa ihap. Tanaw ko sa mga babae nga, di na gyud nako mahikap. Antod yan. Kanang kutob ko na lang sa tanaw, mura. Pero kontento naman ko, lain ilang naong, pero ay, ang akong kinabuhi para ragyod sa mga gwapa. Kaning mga laki, labi nagpagag, padaplin mo diya. Tagdon yawa. Bitaw, lain pa yato. Nibiyahay yung ko karon. Gituyo ko ni kay gusto kong ila-ila ninyo.
basig ani baya lang ko nahimo kong mayor 3 terms niya dagan ko congressman kay di ka naman kadagan pagkuman ibalik ko pagka 3 terms na pod mo nang ako'y pinakadugay nga mayor sa Davao tinuod lang ang niuban sa akong amahan kadaghanan diha sa Danau. Pag migrate sa mga akong papa, nisunod to mga taga Danau. Munang daghang taga Danau nga Bisaya sa Davao. Oh, Mayra. Guyoron ta ka. Munay istorya ba? So karon ni ako kay politika man murag ambot pod na sila ilang mga himong leader. Kamong nga tao mo gara po do. Ayaw na lang ko, kay dili na ko makabalik sa politika. Mubalik ko pagka mayor sa Davao. Oh, so pag pohon, maloo yung Ginoo, pag madaog ko, mabot pa mong pila ka, makarga mo ko sa barko. At ito pag Davao. Agad ito pag Davao. Mawala mo, mo'y kwarta. Dili ako magbugal-bugal. Yung nga polis nga, nawala ko, taga Cebu ko. Paanim ko ni Duterte. Na inang polis nga ikaw day akong bodyguard mintras tanto ni ako sa Davao. Ano bang abilidad sa administrasyon? Ako 83 years old na ko, gusto na kong muhawa ng mga pahuway na. Pahuway gani nga, pahuway gani. Nag-ampo gani ko nga naikilat nga upat ka buok diha. Gikan ninyo maris ako. Bitaw ang politika banggod, sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, nagpugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po mo ilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo o gubot. Timanin ninyo na.
pareha siya martial law ni adto. Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tawo, ayaw mo pagsakay. Kay madugay, madali, matapos mangyod na. Unya, illegal man na. Pamili mo at tumungat to sa sayop. Duwar nga na. Na sayop, na tama. Pili lang. Sundalo, polis. Ari ka sa sayop. Mag-inkwentro ay kita. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Wala gyud hiwi tanan ning kwan. Basta nang pagsulti ni duga na eh. Parang ibaw ka kung sa'y pag-ilanan sa adik, mukalit lang, o ang sip-on, mukalit lang tulo. Di nila mapunggan. Ang hibaw anak ko diya ay taga Davao man, Silag Dameo. Kaya makita mi anas Davao, mukalit lang og sip on forever. Sana all. Kaya masuko mo na siya. Pero takadabaw man niya. Mamang po'y tinuod. Actually, di ko nila mabula. I was mayor for the time that they were in Davao. Hit sila dito sa Tadiko. O sa kanang ilang island beach house nila sa kwan. Walay nada. Karon pugos ko pag kampanya para sa mga tao nga makita nako nga makahatag og alibyo. Ani wala ko'y gisaway sa ilang grupo nga senador o kaning atong isuportahan. Puri na mga abogado, mga maing tao. But the only problem, pag musod ko kag politika, o niya na'y eleksyon, labi ng administration candidate, tagaan kag kwarta, padagong ka, actually, pagkahumanan ng imong loyalty, tuwa nagyod kang Marcos. Wala ka na'y independence. So, ang buang ni Marcos, o mapagpatumba-tumba siya nga rin, tumba po na silang tanan. Senador, o mangatsing si Marcos dire, anak po nila, in other words, pag mosod ka ana ang imong estilo sa politika, mawa ang imong prinsipyo. Ako, mo gini akong gipangayo sa tanan. May prinsipyo ka ba? Kay wala, tanan akong tao, mo gina prinsipyo. Kay ang prinsipyo, kaning mga ni anak ko nga rin, opisyal, apil ni mga madagag gobernador o mayor,
Ano sila? Dili ni mo sugot og kausyaw. Dili ni mo sugot nga sugoon nako nga mo ni mo na deskonsiyo. Never. Pareha ni Marcoleta. Pagka-bright na lang ano yung bataa. Butuhin ninyo sa tinuod lang. Ako mismo, og na ako'y kaso, maalanganan ko sa korte unsa ba, akong kuwaon si Marcoleta. Masiguro ko, maayong abogado, maayong mo debate, dili ibaligya ang kaso nga tarong ang pinaagi. Muna'y akong pang unsa? Bungol-bungol rin ako buang. Yung senador. Dabi tao, bungol-bungol ako. Tiguang na ako. Bintay ito niya. Nabi babae mo sulte. Mayroon, unsa to? Bago lang kong nahuman. Pero una ko mo diretso sa kuan. Si Marcoleta na itong akong appeal yun sa istorya. Parang tinarong may prinsipyo. Uman mis Congress na ito sa Ludo yun. My God, bright. Ako unta to bright man ko, pero pareho may eskwelahan na ni Mayorama. San Beda man po na siya. Tanawa kung sa inahitabo. Attorney Victor Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Jimmy Bondok, bag-ulan ng abogado. Muna gana ayog sambat na paghuhuwat mo na. Kadaot na yung Cebuano sa anad yung sambat. Mayor Mike Rama, Mayor Jonas Cortez, Vice Mayor Glenn Berside. Modaog na ila. Modaog ba ni sila? Kay dili, di na ko maghugo-hago, manaog na ko. Pakitayaw yung Duterte, sila Duterte. Humana man. Pasig asa kung what do, sinuod lang. Tanaw Ras TV. Pasig sa mall mo nang di ko gana mo adto. Ang tao magsig Duterte.
Mayroong kinsa man ang yawa na. Kung man namang eleksyon o ano. Mayor Bingol Vilo of Consolacion, Vice Mayor Rose Bihag Cebu, Francis Palangka was running for governor in Negros Occidental. Hi, come on, Dong. Nagtinudluan naman mo diya. Yes, sir. Na ako'y issue simple lang. Ang usak ka nasod na anay pundo niya nga gold. Gold ba? Kana munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta papel malang na asa man ang balor ana asa ang backup ana mayong kadayon niya ang among gold reserve kaya namo mopalit og asa magdegosyo kay naami gold ug naay balor among kwarta ambot lag wa na ko magbaling-baling aning ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat kaayo ni adto kay daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod hatag o di na mo honor ana kay wa na nay value. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang ni ako. Actually, suko ko putang ina nila. Sige yan nagbaligya ang atong gold hantod karon gamay na lang kaayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na ana munit sila gold kita dato muni among pondo o muni balor sa among kwarta sige nawala na kay gasigihan og baligya wa ta mahibaw pilay gibaligya og kanosa muunay nakong putang inan diha nga wa ta mahibaw wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila wa sila mo sultian na ang administrasyon kada dapat public na kay public issue public property public money and yet gingnan tamo padung na siya sa pagka-diktator padung na siya dito, di na magbaling-baling
og ingno nimo, hoy, hay naman tong among gold, di man nimo baligya, pilay imong ngalin. Wala na. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na, perting lisura na. Muna una, karong pila ka adlaw, mga pobre kita ani. Ako, nagpalit ako daan, usa ka dosinang jockey nga. Kaya nga akong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni ana sa ang garten, ni ana sa akong pobre na gud ta. Niya pa'y ni si Pam Bari 4 Governor. Muna mo fight yun sa sige ma'am, good luck. May pa bang lawas ni Gwen? Kaya marbang di man dili bugal-bugal pareho ba nako niniwang na siya maayo. Kumusta? Ina na siya makita ninyo nangumusta ko niya ha. Si Mayor Paz Radasa sa Lapu-Lapu. Ay, ma'am. Daog na kita ni. Di ba mga katsila, salbahes yun yung mga yawa. Natong unang panahon, niabot na sila sa Pilipinas. Dito mo sa Leyte, diyan ay parking tong ilang galyon. Mga lang mga barkong dagwa. Sulod sila, patay nilang Pilipino, kulata nga to, kulata dire. Saka sila sa taas, sinihinay. Ang Pilipino good niya to in town, sundang lang. Ang katsila niya to pagka naog nila, naana sila'y pusil. Huwag dag-anan akong lulo. Dito sa taas. Siyempre, ako gitong lulo kay ang problema ni Ane, tanaw ng mga lugar, mga isda, mga guwapong kita sila sa isda nga mo'y ginakaon sa mga natibo ni ato. Kato mga natibo ni ato, ato tong mga amahan o inahan. Karon kay patay man ni Lapu-Lapu si Magellan, nanimaw siya. Papo man isda, iyang gipadakop, pinakadakop. Pagkahuman iyang gialsa, igipanganlan niya Lapu-Lapu. Gihimo niyang isda. Ako karong pila ka adlaw, kung naamoy pispan diha, magbuhi ko og halwan lang. Pangan lang po na ako og Magellan. So, napugos ko ani karong pagkampanya,
para anaon yun sila. At least kinahanglan mudaog nining kadaghanan nila ikaduhang rason o ngano ang boto nila sa Senado critical tungod si Inday. Ilang ang gustong tangtangon si Inday, pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan mo nang samo karon. So, kinahanglan perhaps ay si Inday pag-abot sa Senado kay mo umanay mo ang Senado mo oy judge ang House of Representatives mga representante mo na sila'y prosecutor sila'y mo da sa demanda niya ang mga senador mo'y maminaw o muhatag sa ilang silot o verdict. So kinahanglan ni Inday manaog na silang tanan para masiguro nga dili siya pag-abot sa Senado maalkanse. Pananghangyoon tamo, padag-on ba ninyo na yung akong gihangyo sa inyo? Okay, mawad-an taog. Wala may problema ng manaog ka, pero alisdan siguro nila boto. Muna di ang plano nila. So, ay naman eh. Ibigay mo kay ano? Ay naman eh. Ikaw pislit the drink ha? Muna pisliter. I love you. Pero ang imong tingog kung naglula naman. Magkita ta. Ikaduha, kaning putang inang di gimada. Ang pagkaon, bugas. Ang iyang giingon ni adto nga 20 pesos daw ang kilo. May isaad sa buang. Karon wala na. Unya walay solusyon nga naa makita nato. Munay problema. Nag-import sila og daghang bugas. Mubayad mag yun nagtaripa. Ang taripa giubsan nila from 35 to 15. So daghang bugas ni sulod. Pero pagbaligya, mahal na gihapon. Unsa man yung putang inaw? Sudlo na, mubo ang taripa, daghang bugas, pag-deliver, mahal man lang gihapon. Muba pod gare? Oo kasabot.
akong presidente nito. Pag ingon ako kakang presyo ng inyong bugas 35 o 25 per kilo. Mo yan masunod. Kani siya presidente man unta dili maka mando. Waton ang problema, makitaan man nyo mulaygay, una pa siya mo desider. Pagkahinay, ingnan ta mo, weak president yun. Ako di man ko manghambog, kinsa ba to, to si John. Kasi ito akong gitawag na pag-abot na ako sa Manila, bago kong presidente, na ay bugas nga ang presyo ba gaduwa na sa mahal o akong gisugo ni si John. Ako, tawga ang pinaka dakong negosyante sa bugas dire sa Manila. Opisyal sa NFA, ayaw na. Kanang negosyante nga pinakadato nga rin, nagnegosyo bugas. Chinese. Poy binuang. Kani tinuod na. Naaman si Major Dia. Tawag na akong Chinese, ipalingkod na ako sa sila. Ingon ako nga naay tay problema. Ang bugas nga rin gabalintong ang presyo. Karon ako dakang ingnon. O dili gani na mabutang sa hustong presyo, ipapatay ta ka. Tinona. Daghang bagay, daghang po ko gisulti nga ipapatay nga wa na ko gyud patsa po. Nabog yu ko'y giingnan nga ipapatay ta ka. Pagkahuman, ni gwapo ang presyo. So nawala akong problema. Ano man ko daning community of people ba? Nagi bright diha nga makaunaw-una kung saon pag usapod tubig. Walay tubig. Manila, tanan. Ako sa Davao, dito ko. Tawagan ako ang tubigiro ng ilang manager dia. Ina ako tubangan po sa media, aminaw, mulupad ko ugma sa Manila. Utang ina pag walay tubig nga muagas anang garipo, dadon taka dito sa dito takalumsan kay dag tubig. Pag abot na ko sa Manila, nanay tubig. Ana wala mo sulbad o kuhan. Galing walay itlog lang yung puta. Talawan o walay sapot. Presidente kagwa kay sapot. So duha. Karon may katulo. Di na ta magbinulahay ha. Hindi balik na pod ang droga. Dire sa Davao, Cebu, Manila,
Daghana pong standby nga mang hold up. Ang uban manunggab. Kadtong nang hawa, moto sila. Wala yun, hinay yun. Hindi nila kontrolado. Hadlok manggod. Hadlok sila sa human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. Kung ina na ko nga, ako sa Davao ni Adto, pag ina ko nga, gusto na ko ang Davao malinawon. Gusto na ko ang Davao makalakaw ang mga tao. Makauli ang mga estudyante, labigid ang mga babae. Nga wala hold up sa jeep. Ako, patsa silang daan tanan haron. Ilabay na sa dagat, ibahog na nga na sa mga isla, munong kamong maatog Davao, mutila mo da sa mga lapu-lapo nga tambok ayo, bitaw. Dire fertilizer ang mga lapu-lapo nga rin on his own man. Davao binahog eh. Hold upper tanan. Simple wala na. Ang tiil imo lang hiktan og haloblak. Stang ulo. Di na ng ulo tao. Baya, Pasig, di na siguro ko kay bawal naman sa konstitusyon. Pero pag mabalik ko, bantay yun. Di kinahalan, ang problema diha, patyon yun mo, walay laing solusyon. Walay laing solusyon. Imo nang iprisuhon paggawa sa balik na adik eh. O niya, balik na po, balik. Basta di na maantos, hiposo na lang. Pero ang gusto nako katog yung dagko, katong mga tunuladang di lang ko ka ingon ni si Kuan nga wa may gipakita si Duterte sa iyang panahon na mayor siya. Baya na i-raid sa Davao, na i-footage. I-raid na ko. Unom ka drug lords. Korop gid sila. Panitan ginako diya sila sa mga tinuod na. Pangutana mong taga Davao ka ng inyong Dias Dumoy. Gipanitan ginako. Ing na to nga. Ayaw yun in town. Muna may problema ta sa crime na to. May problema ta sa bugas at tuntian nga di matarong-tarong nila o kaning krimen na wa nahi. So, arin ako sa mga tao basig makatabang na to. Pero kani, umudaog ni sila. Magpabiling gani silang loyal sa ato. May mga prinsipyo. Pero una sa tanan, di man ko kamao kung saan ni pagkuan putang ina ni. Di bitaw ka mo. God just
Diyan ka lang. Kaping man eh. Wala na yan. Dito na tayo sa listahan ng... Pakilala ko. Kanang akong sinultihan karon tinapulan na giduka na ko tiguang pero paminaw gyud mo anak kay mo ginay tinuod ang tiyan og krimen mooy problema ninyo direct. Pabiling ko si Rama og usab kay ako na siyang gitudluan unsaon pagpatay sa tao. Nga murag dili ikaw ang nagpatay. Ana ba? Kasa ka niya. Yung listahan ng mga senador. Mauna-una ta. Hari una ta sa di ba po tama ikog nga nagbarog tanga rin sa iyang unahan na to ang kandidato sa pagka-mayor sa Lapu-Lapu City. Diba? Mapilde ganina, balikan tamo dere. Awara, oh, bantay. Padagkag yun ha. Ako na gud nang ni anhing nga rin. Para mo hangyo sa inyo. Padag ang among kandidato. Sunod ang Vice Mayor. Wala na eh. Hi, man. Kaning kamot po diya, pre. Oh, Vice Mayor. Attorney Dignos. Attorney pareho may Attorney Dignos. Ang sunod ang mga kandidato sa konsihal. Kasi may unahon na to. Kanang incumbent. Wah. Wah na siya. Yung nagidampot.
sila ngayon, sir. Tapos ito muna yung sa senador. Rodriguez. Nagpabuhat pa sila ng lista. Magawa ko po, sir. Pagawa ko ngayon. Nagpabuhat paglista sa konsilor. So, direta sa kaning tawhana bata pa. Nakitaan ko gid ning unsaong pagpaninguha niya sa trabaho. Kita na ako nga amigo me. Panusa ka daw niingon siya nga wa ko glow mayor. Ako siyang ako. Hinahinay lang. Ayo. Pero sa media ni, pero ninyo makitaan. Pero karon abogado na, wala na sa media, gusto magsilbi sa lungsod. Karon, tanaw na ako. Kung ikumpara na lang man naman nyo sa mga diya, sa mga libat nga tiguang kanina lang ibutang. Actually, wa yun mo Jimmy Bundok. Butuhin ninyo. Buutan nga tao matibang sa iyang pagka sa TV na to kusog tabang. Ang sunod nga akong ipailaila usa ka tawo ni nga dugay na nakong kaila. Murag pagka-mayor na ako kay dugay mangyukong ni mayor. Niabot na sila dito mga second lieutenant pa. O niya, assign sa lain-laing lugar sa Mindanao. Pero itong nag-major na siya, napaduol ang iyang assignment, hantod, Colonel, nahimong siyang City Police Director. Wala ni hangin, wala ni hambog, maduulan ni mo ni. Wala gini ingong tabang-tabang diretso. Baski inyong sakon dito sa Senado. Si General De La Rosa. Wa. Tago tong upawang yawa. Kaning usa, dugay na ako ning kauban. Nag-training niya ako ni siya halos ang istorya ani. Ang akong aid yun ba? Tendiente PC. Kabarkada ni Bato o ni Bongo. Nagdula sila basketball. Pagbasa sa bula, pagpasa kang bato, ipasa niya itong ang isaw motong namatay. So, naka-diskaril among kinabuhi itong aid katong kaduwa nila siya nga, ako na lang unay mo take over sa trabaho. So kay nakaangay pa man po ko sa batasan, maayo man, kamao sa trabaho, bright ni si Bong, Lasal ni, graduate ni sa Lasal. Maayo ni sa mathematics, dili na ni mo kwenta og calculator, dili lang. Bright ni, si Bongo. Ayaw ninyo boto eh. Ito ato lang eh. Bitaw. Usa. Nakita manggod nako sa
mapa ba sa Pilipinas, kinahanglan na atay representante unta sa tanan. Mo bitaw ng ingon nga ang senator si moong region para tatanang regions mga probinsya taga representasyon. Nakita na ko nga maayong laki. Bright. Niya kursunada. Yun siya nga mudagan sa akin. Ako, sige. Siya ko'y kwarta. Sige lang, ako. Okay salay mo tabang ni mo. Pareho man ta. Daog ka lagi. Si Jevi Hinlo. Pod, uway kabayad sa barko. Pagdabang dire. Kaning sunod, butuho yun ninyo ni. Kani sila tanang butuhin ninyo ni. Para lang kang inday. Ako gahangyo ninyo para kang inday. Wa man po'y tigas maginitanan. Ang sunod, wa kay masulti. Magsigilag, amigo mami, sigilag ampo, sigilag prayer, main tao, way kontra. Nainitan ni sa Amerikano, bawa ka ng Amerikano, kanya ang kaso niya ni Katay nga Aris Davao, giinitan ko na siya, pero eventually, I am sure na udagan ng kaso ani. Mubalik pa ko pagka muiskwela pa ko, abogado man ko, pudugay ko nawala, muiskwela ko pagka burag estudyante, upat ka simana. Minaw lang may lecture ba sa 4th year. Kung unsay balaod nga na unsay na-erase na unsay balaod og naa pa. So mumani ko. Kani siya na ay law school na ay halos tanan. Gawa nganong tingalan ko nganong binuang nga tinuod, maayong tawag yun as in maayo. Pastor Kibuloy. Og naa pa siguro tao nga mas buutan o mas maamo kaysa iya, ako na. Ang sunod, usan ka abogado, practitioner, PDP yun Wala na siya, basta sa partido lang, tabang. Pero, inan ako, suway daw, dagan. Basig mo daog ka. Basi hindi ay og mo sugot ang taong lungsod sa Cebu, sa Davao, o ibang lugar. Ngatong hangyo, matutal maayong laki ka man, a very good lawyer, a very good man, si Lambino. Kaning sunod, makikposta ko ninyo. Makikposta ko ninyo ang number 1 Tinood ang nakita na ninyo ni Stevie. Ako, personal yun ako. Personal nga dynamics ba? Intercourse. Maayog yun, buutan. Unya, hastang bright kaayo. Mula lagi, og ako, nangita og abogado, o dipinsa na ako, akong pilion ang pinaka-bright, pinakamayong tao,
Marcoleta. Ang sunod, ba siya? Rodriguez. Kani siya empleyado ni sa Malacañang ni adto. But naasay wa magustuhan sa pamaagi sa Malacañang. On a matter of principle, nigawas ni si Rodriguez ni resign. Onya, lawyering man ni siya, sige sa suroy. Pero kadaghan na nag-udyok po sa iya nga, og mahimo nga nung di ka naman mudagan. Daghang kag nahibaw-an diha. Daghang kag nahibaw-an diha sa Malacañang. Daghang kag na tun-an diha sa Kongreso. You are loaded with a promise na ang imong experience magamit nimo sa kaayuhan sa tao. Magigsuunan ko, panghamboy yun ako. Maayo yun nga tao. Bright pa. Maayaning, masakay pa musulti na ako, tinood lang. Vic Rodriguez. Mudaog ni kay lapad eg naong. Puro utok man na. Ni ay katapusan ba? Dili ni siya kiingon nga bugok nga way tinunan. So happens nga may pinag-aralan to. He can talk in English and he can communicate very well. Galing lang ang iyang napili nga trabaho, artista. Sige gakos anang mga babae diya ang wapa. Kainggit ito. Dito mas Philip. Kani siya ako. Philip Salvador. Idungag na lang ninyo ni. Bright. Senado mo makatindog man makasabot man kung sa'yo ginasulti. Actually kaning silang tanan. Pwede yung mudagan, pwede yung mudaog. Akong giingnan, kinahanglang ko nila tungod ni Inday, nga munaog sila, ug mudaog ni silang tanan, safety na si Inday. Di na ma-impeach. Sa butuhan pa lang, mulamang naman ang Senado. So, akong ginahangyo kaninyo, butuhin ni sila kay mga tao ning nga tarong. Unya, ang akong hangyo nga personal para sa akong anak. Tapos yung iba kayo hindi sila panawag, hindi pa open yung, hindi pa kasi revision. So ito na yung nagtanong ng pagpatawag. Hindi pa natawag. Yung iba na natawag mo, inalis ko na. Usbo na lang nato. Gabi na ron. Among kandidato, pagkamayor, si Bingo Vilo. Vilo. Ang Vice Mayor, si Rose Biag.
Kuman. Pagka-vice mayor. Pagka-konsihal. Coligno. Aligno. John Conson. Mali Gungolo. Moche Maxilon. Panakpa pulbudya. Tugnaw. Julian Cuyos. Ava Guapa Sanchez. Ibi Singguran. O ang katapusan Dada Gilsik. Dire. Mana? Oh ya, nonton kamu. Badag-ana silang tanan. Kay dili ko mo endorso og tao nga buang. Kani mainig mga utok. Musilbi yun. Okay. Hindi. Wala na, panguli na mo. Naman, oh. Salamat, ha? Sir, sa talagang meron pa, sir. Baka pwede mo tumatawag kasi hindi ko sila natawag kanina. Pambaricuato, Governor, Cebu Province. Kaya ni muna. Ilis na magkuhan. Dugay na po din. Ilis na mag... Attorney Regal Olivia, Congresswoman Mandawi. Ito, sir. Team Mandawi, sir. Sir, kasama to sila, sir. Team Mandawi, si Mayor. Wala na. Team Mandawi. Oh. Last na lang, sir. Last na yan. Ito lang. Pilar Camotes, Mayor Ernesto Maluluan, Vice Mayor Mario Pagalan, City Councilor Tonton Maningo, ug Mayor Ann Teranda. Sige na. Okay, thank you.
luyat iyang kamot. Wahon siguro na mo. Ano? Attorney Macdo. Castañares. 3rd District. Bohol. Sige, Sir, pwede daw mapasalamatan lang yung Maisog Cebu Core Group. Yung Thank you lang, sir. Thank you lang. Una ko, pero pag hinahinay na mo, pasalamat na ko sa Maisog Cebu 8. Kate Cortez Maluya, Elmer Hugalbot, John Abines, Moni Kuwaan o Kuwana. Kinuna ng yung pitaka o cellphone. Claire Minor, Claire Minor, Peter Conrad Tejero, Tess Perez, Richie, Imbi Bihag, Attorney Irene Ann Cabalies. Mga councilor sa Lapu-Lapu. Kaning Liluan. Oh, Liluan. Salamat. Dito. Tanggalin yung. Dito, salamat na ka. Ang bulong ay kumalat na
sama.